Yon, magandang buhay. I'm back. Again, it's Mang Bless. Para sa Real Talks. Magandang buhay. I'm back. It's Real Talk number 83 with Mang Bless. Yan. Ang word for today natin ay pattern. Pero bago ko po ako magpatuloy, again, SPG po muna, warning, ito po ay mga personal na experience ko lamang po. At ito po ay sa mga nagtatanong lang po at nag-i-inquire na mga suki at nadadamay na lang po yung iba sa aking paliwanag. Kaya kung hindi nyo po matataypan ay pwede na po kayong mag next videos. Yan, back to our word for today. Pattern. Ito po ba yung pattern? Yan, ito po yung typical na mga pattern. Kasi kung ano po yung capacity ng ibon ko, yun lang din po yung capacity na tinitignan ko na pattern na dapat kong gayahin. Again, balik lang po ako sa mga Belgium na style. Yan. Sa Europe po kasi, miski maluwag, marami po akong nakikita na yung loob po nun ay maliit lang. Kasi una po na lang inaano doon ay yung para hindi umilap yung ibon. Kaya po kung titignan nyo, hindi rin po yan mga naka-B-perch. Kasi sa na-observe ko, talagang medyo mailap pag mga B-perch. Although mas maganda sila tignan pag naka-side view. Yan nga po pala yung aking South team. Sila kanila kahit ano ay naka-compress po ng mas maliit para mas ano po yung mga ilap. At kompleto po ng alternate ng rotation po yan. Sa trapdoor, may cover. At sa mga tamad na magpakain, magkutkot, yan, may pattern din po yan na once a week lang ang linis. Meron po silang initial na lilinisin, ilalaglag lang po yan. Yan lang po yung pattern. Isa pa pong pattern yan. Ito po kasi normally inaabot lagi yung ating mga pang derby ng South ng mga bagong young birds ng North. Ayan, mga bagong ligo po yung ating mga finishers. At yung mga young bird po ay nasa taas na yung mga bagong tinuturuan. Yan, kaya kailangan po meron po tayong spare para hindi po sila nakikigulo sa iyong racing team. Kasi pag magtuturo po tayo, minsan mga carrier pa ng mga sakit yung galing sa training kahit bakunado yung ating mga youngster. Pero kung hindi po sila ng mga naka-booster, tatamaan pa rin. Yan, shout out lang uli. Yan sa aking mga secret worker na kompleto na rin namin ng third phase. At ganun din po ito. Ang spare din to pwede rin tong maging breederan. Kasi mga sliding naman po lahat yan. Yan po yung mga simpleng pectus ng pattern. Kasi sa pattern po natin, balik ko lang po ulit tayo sa Belgium. Sabi ko nga po sa inyo, old school po ako. Mas ini-enjoy ko po lagi na yung pattern ng kanilang procedure sa kanilang pag-aalaga. At ganoon din, para may konting information lang din po tayo, lalong-lalo na po sa Europe, dahil may nag-question na naman po ng PM sa akin ng ganun ba talaga yon? 4 months hobby ba po talaga yon? Opo, 4 months hobby lang po noong unang panahon. Ang racing pigeon, kasi puro karamihan po sa kanila, mga coal miners o mga minero lang po. Nakatrain lang po sila, dinadala lang po nila yung mga kalapati nila sa train pagpapasok sa umaga. Tapos sabay-sabay po silang magkakarera na mga dala nilang iilan-ilang mga kalapate. At yun po ang inaabangan ng mga asawa at pamilya nila. Kaya halos 1/3 ng population ng Belgium. Dati umaabot daw ng 200,000 ng pansier. Na isa sa 5 bahay sa Belgium ay may nagkakarera po talaga. Hindi lang nag-aalaga ng kalapate, nagkakarera. Nagkagulo na lang po yan. Siyempre nung pinasok na po ng mga mayayaman. Yung mayayaman po yan, yung iba po binili na pati bahay ng mga lalo ng mga taga-ibang bansa. Konting information lang po ito. Na
Hindi na po doon nakatira, binili ng isang buong pamilya pati lupa nila at binigyan sila ng magagandang buhay. Pero yung mga kalapate po ay hindi na po masyadong nagtutuloy-tuloy sa mga second generation. Bakit po? Unang-una po, lalong-lalo na sa Germany, alam nyo po ba na 90s pa, bawal na po mag-alaga sa Metro Manila. Kung re-reviewin nyo po, parang sa pinaka-city. Kaya kung titingnan nyo po yung mga result, puro provincial. Bihira po yung metropolitan kasi bawal na po mag-alaga sa Germany. Sinabi po yan ng mga German fanciers na nakilala ko at na-confirm po yan ng isang German na nagtayo pa ng club dito yung anak nila, no? Na talagang pangmayaman lang, no? Ganun po yun. Pero dito po marami po tayong nag-i-enjoy, no? Tignan po natin yung pattern. Kasi pag sinundan po rin natin kung ano po yung programa at pattern nila, baka hindi rin po kayanin natin. Kaya lagi po tayong babalik sa character po ng enjoyment. Pero yung pattern po na kailangan ng mga ibon, yan po yung mga shell grits at ang iba pang mga necessity nila o yung mga talagang kailangan nila para sa karera, no? Hindi naman po ganun karami yan eh. Yung iba lang po masyadong nag-over, no? Kailangan yung mga essentials lang po natin na kailangan ng ano. Kasi ganun po yung magiging pattern mo, no? Kung sino po yung ina-idol mo, check mo po yung pattern niya. Baka big loop po yung programa, sa'yo ay small loop lang. I-check nyo po, no? Kagaya po ng mga pattern na sinasabi ko. Kasi parang ano lang po yan eh. Para raw kinukumpara si Michael Jordan kay LeBron James. May kanya-kanyang version po yan talaga ng championship, no? 3x3 si ano. Pero yung kay LeBron hanggang ngayon, no? Ang sinasabi ko po rito, kung i-compare po natin sa kalapati natin, may kanya-kanya po tayong kwento ng championship. Pero sabi ko nga sa akin, kung may mga lagi po kong mga bulong, magtanong-tanong po muna sila bago po sila patulan ng kwentuhan o kaya ng pahanginan. Magtanong po sila kung meron silang fancier na big time na lahat ng lap nakapag diploma winners, ibig sabihin top 5 and below plus champion yung ibon. Ganun po yun, hanggang top 10 yung diploma winners pagpalagay po natin. Ganun din po yung pattern ng nakapag back to back ng isang season na konti lang po yung ibon. Kasi ang nangyayari po sa iba na kini-question, lalong-lalo na po sa mga probinsya ay yung mga mob flying, no? Halos yung isang versus ng mayaman, kalaban niya kalahati ng lahat ng average na fancier. Yan po yung mga pattern. Kagaya rin po nitong latest na 4x4, i-check din po natin kung meron na 4 pataas na nakapag-complete cracking na entry sa derbies. Yan po yung mga basic pattern na syempre pag na-misinterpret po nung iba, mayabang po yan. Pero kung i-absorb po natin, mag-inspirasyon po yan. At dahil dyan, overtime na po ako. Peace. Thank you.